you know. Okay, mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another DDS area. Parang DDS debunk na rin to yung ginagawa ko eh. So, for today's video, si Maharlika naman. Kasi Pakinggan Vice na natin. Ganda o Vice Okay. Kabayong, you know, hindi na, kailan naging maganda yan? Okay, so this is a lesson in how to not be libelous, okay? Paano ba natin malalaman na ang isang libelous material? O naman, number one, there is a defamatory statement. Whether the defamatory statement is true or false, that is not okay or hindi yun pwede. Number two is there is publication. Nasa internet siya, so it's publicized in internet. Number three, the person is identifiable. Kilala mo yung tao, si Vice Ganda. And number four, dapat may malicious intentions. Okay? Ngayon, Vice Kabayo, ano ba ang silbi nun? Wala, di ba? It's just for the purpose of insulting someone. Wala siyang good motives. Di ba? Hindi mo siya pwedeng sabihin, nagiging chatchalikan lang ako. No. No. Oh, patuloy natin. Ikakarmahin din yan. Okay, ngayon, ito. nasangkot, di umano, itong si Vice Ganda, sa ecstasy. Okay, so narinig niyo, nasangkot siya sa ecstasy. Now, ang sabi yun ni Maharlika, that is a very libelous statement to say or napaka-defamatory nun. Isa kasi that an imputation of a vice, okay, ng bisyo. It means na kahit anong bisyo, especially illegal drugs, kasi ecstasy is an illegal drugs, na pinapahid nitong si Maharlika. Okay? So kita nyo, dalawang statement pa lang, sobrang libelous Kaya wala ito sa Pilipinas eh. Kasi kung nandito sa Pilipinas yung babae na yan, madamang, himas rehas yan ng ilang taon. Kasi of course, these are all baseless allegations, diba? And even if the allegation is true, one cannot lalong-lalo na kung hindi naman public knowledge yung alleged, guys, di umano yung allegations niya, di ba? So, mali yun. Kasi pwede tayo magbintang kahit kanino eh. Ang problema kasi dito sa mga tao na to, hindi sila na nag-i-stay sa topic. Dinedestroy nila yung credibility by any means necessary. Ang sandata nitong tao na to, libel. Hindi nakakabilib ang taong mga nanlalibel. Tuloy natin. O Vice Kabayo. Sa ecstasy nung panahon ni Kala mo ang ganda. So ayan narinig niyo yung allegation niya nung panahon daw ni Noynoy, gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot si Vice Ganda. Tuloy. Inareglo nitong nakaratay sa bed na si Chris Aquino. Pati si Chris Aquino nadamay na. Dinadrag na nila lahat ng mga ABS-CBN talents noon at ngayon, 'di ba? Of course, wala siyang pruweba diyan, 'di ba? Was this on the news? Kasi if this was on the news, alam na alam ng lahat ng tao 'yan. So this is at best hearsay. 'Di ba? Hindi mo nga pwedeng dalhin yan sa korte. Pero eto, pwede mong dalhin sa korte yan at kasuhan to ng libel. Sana lang masampulan to. Kasi kailangan na talaga tong mapauwi rito para masampulan eh. Tuloy. According to message sa atin. So kung diba, according to message sa akin. Ito na siya ay nasangkot dito sa I think Papin Marcos ka ba? Marcos ka ba? Sige, fine. Marami namang Marcos sa Pilipinas. Okay, ikaw yung the good one. Alright? Si Vice Chaka. So kung totoong nasangkot siya dito sa ecstasy, no wonder galit na galit siya kay Pangulong Duterte. Kaya siya galit na galit kay Pangulong Duterte, hindi dahil doon sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, allegedly. Okay? Wala naman kasing tao na gusto na malulong ang isang tao sa droga, let alone na kitilin ang buhay dahil sa droga, sa paggamit ng droga. 'Di ba? Galit or at least merong riff si Vice Ganda. Hindi kasi malalim kasi yung salitang galit eh. Pero I understand kung bakit kung justifiable na galit si Vice Ganda kay Rodrigo Duterte. Kasi pinasarado niya yung ABS-CBN kung saan nagtatrabaho yung tao. 11,000 na empleyado ng ABS-CBN ang natanggal because of Rodrigo Duterte. 'Di ba? Siyempre maapektuhan yung tao, kabuhayan niya yun eh. 'Di ba? Bakit kayo naapektuhan lahat ng DDS? Panay ang tanggol nyo kay Duterte? Kasi apektado kayo rito. People are is becoming wiser every day and nakikita nila na yung mga kalokohan ng Duterte ay
Nacha-challenge ng nacha-challenge. Nacha-challenge sa Congress, sa Senate, sa media, mga vloggers na against sa mga DDS vloggers like myself. 'Di ba? Pero ang iwasan natin is man-libel. Kasi kahit sino pwedeng mag-akusa eh. Kahit sino pwedeng magsabi ng kasiraan sa kapwa natin. Pero mahirap magpatunay. And ang tandaan nyo, kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat magpatunay. Asan ang pruweba mo dyan? Bukod sa sinabi nito, sinabi niyan. Will this hold in court? Ito kasi yung naging mindset na linagay ng mga Duterte followers. Eh. There is so much impunity pagdating dito sa internet. Kasi anything na sabihin mo sa poon, meron rebut na sobrang in nature is totoo lang bawal. Kailan mananagot tong mga tao na to? 'Di ba? Ang problema, wala dito sa Pilipinas yan. May extra layer of protection siya since malayo yung malayo siya, hindi siya madadampot agad. Pero ako, sana lang makita to ni Vice Ganda at bigyan na sample lang tong babae na to. Of course. We don't know if totoo yun or hindi. Pero meron tayong presumption of innocence sa kapwa natin. That ang ating batas is sinasabi na ikaw ay inosente until mapatunayan na guilty ka. Dito sa mga to, basta meron kayong sinabi na hindi maganda kay poon, guilty agad kayo. Eto na agad yung ginagawa nyo. Allegations pa lang, kaso dun sa makikitid na mga DDS na yan, naniniwala na agad sila dito. Totoo lang yung tao na yan, miski yung sila Banat Bay, sinusukan na yan eh. Excommunicated na yan sa mismong sphere ng DDS eh. Kasi puro siya paninira eh. 'Di ba? Oh my gulay, tuloy. Tinitwist kasi, meron kasing deflection tactic o tinitwist ng mga grupo ng mga bangag na alpotera. Yung mga trolls nila, pinaggugurgur ko kanina. Yung mga cartoon character. Eto, ang layo na niyan. May deflection tactic daw. Kayo ang nagde-deflect ng issue. Si Sas, si Banat Bay, gender, yung kanyang binanatan kay Vice Ganda. Si Sas, binanatan niya doon? Yung pagpo-promote ng sugal. Si Joey, tinawag niyang bayaran. Si Harry Roque din, ganun din yung ginawa niya. Eto naman, nagdodroga daw si Vice Ganda at linigtas daw ni Chris Aquino. See how ridiculous these people think? These are allegations. These are allegations that cannot be substantiated. Pero, since linabas mo na sa internet, sky's the limit na yan. Kasi, tandaan nyo dito sa internet, meron akong tinatawag na 80-20 rule dito. 80% kayong mga nanonood na hopefully, mga nag-iisip kayo. And 20% mga tanga talaga. Mga hindi nag-iisip. Na kung ano ang sabihin ni Idol, yon ang paniniwalaan ko. Ganon eh. Ganon dito sa internet. Ilang tao yung nakikinig dyan sa tao na yan na ganyan yung mindset. Marami. In the millions. If not hundreds of thousands. Tuloy. Cartoon character yung kanilang mga picture profile. Pinagugur. Ang dami talaga. Kaya sabi ko sa inyo, nagsanib pwersa na ang mga bangag, alpotera at pinklawan. Alam mo, kung magsanib pwersa man lang yan, ito yung mga taong nag-iisip. Nakikita nila yung BS ng mga Duterte at saka nyo. 'Di ba? Kayo lang naman na nagpapalalim sa hukay na kinalalagyan ni Duterte. Etong mga to, sila nag-aaway sila doon sa dahig kasi gusto nila ng first access kay Duterte. Kaya nga natiwalag yan eh. Yan lang naman yung sa akin for today, gege mga lods.